Madali ka bang magalit kapag meron kang nalaman sa mga mahal mo sa buhay na kabulastugan? O kaya may ginawa silang hindi maganda? Siyempre, natural, magagalit ka kapag ganun ang balitang bubungad sa'yo. Pero alam mo ba kapag nagagalit tayo, merong epekto yun sa kalusugan natin? Okay, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Mika Mendoza. At ang isi-share ko sa'yo ngayon ay tungkol sa kung ano ba ang pwedeng maging epekto ng galit o ng sama ng loob sa iyong kalusugan. Tulad mo, ako man, mabilis akong magalit noon at saka medyo nagtatagal at parang sumasama yung loob ko or masama yung loob ko na hindi ko alam, umaabot ng mga ilang months or even taon. Pero simula nung natutunan ko, lalong-lalo na sa experiences ko, nahalata ko na kapag nagagalit ka or parang meron kang sama ng loob, iba yung pakiramdam. Parang merong mali sa pakiramdam mo. Ikaw mismo, mapapansin mo yon. Halimbawa, kapag meron kang nabalitaan sa mahal mo sa buhay na meron siyang ginawang hindi ka nais-nais, ang initial na magiging reaction mo, magagalit ka. Siyempre, natural yon. Pero alam mo ba na napakalaking epekto noon sa iyong kalusugan? Napapansin mo ba na kapag nagagalit ka, nag-iiba yung mood or yung blood chemistry mo? Yung okay ka pa lang ngayon, tapos nabalitaan mo lang, maya't maya, mag-iiba na yung pakiramdam mo. Yun ang tinutukoy ko na nag-iiba yung blood chemistry mo. Papansin mo, parang naha-high blood ka. Tapos, hindi mo na alam kung ano yung iisipin mo. Tapos, nag-worry ka at kung ano-ano na yung mga pumapasok sa iyong isipan. Pero alam mo ba na pwede nating kontrolin kung ano man yung nasa isip natin o emosyon or ang galit. Walang ibang makakakontrol nun kung hindi ikaw lamang. Yun ang isang pinakamagandang ibinigay sa atin ng poong may kapal na magkaroon tayo ng kontrol sa ating sarili. Sariling emosyon, sariling ugali, sariling reaksyon. Isa yon sa mga pwede nating kontrolin para mapabuti ang ating buhay or even ang ating kalusugan. Alam mo ba kapag tumatagal yung galit sa puso mo or sama ng loob, imagine yung sama nasa loob. Alam mo ba na isa sa mga nagkukos ng mga dreaded diseases like cancer ang pagtatanim ng sama ng loob o ng galit? Kasi mapapansin mo, iba yung pakiramdam mo. Hindi ka masaya at merong mali sa nararamdaman mo dahil pinapatagal mo yung galit at sama ng loob sa isip at puso mo. Pero kung pwede naman pala natin siyang makontrol, bakit hindi mo subukang pag-aralan at i-practice? Sanayin mo yung sarili mo na matutunan na kontrolin ang sarili mo mula sa galit at sama ng loob. Kung pwede ka namang magalit, pero kailangan wag mo siyang patagalin ng isang buong araw hanggang isang buwan, isang taon, maraming taon o hanggang kamatayan. Pwede nating kontrolin yon. Kayang-kaya mo kasi ako na kaya ko. Maawa ka sa sarili mo. Huwag mong hayaang tumagal ang galit o sama ng loob sa puso at isip mo. Kasi malaking epekto nun sa iyong kalusugan. Magsimula ka na ngayon. Aralin mo na siya. I-practice mo na siya ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong matutunang makontrol ang iyong emosyon. Malaking benefit ang makukuha mo. Seryosohin mo ito kasi napakasarap matulog na may peace of mind at walang iniisip na galit o sama ng loob sa puso at isipan. Naniniwala ako sa iyo na magagawa mo yun. Hanggang dito na lamang. Huwag mong kakalimutan mag-enjoy sa buhay. Pero lagi mong isipin ng Panginoon. And I'll see you on my next video. Bye-bye!